Yes, no, tama kayo, Kabumbo, Maria, no. Medyo nalungkot kami, no. Dati pa man sa mga statement ng ating mga yung pumapanig sa posisyon ng China, no, na inaangkin nila yung West Philippine Sea, na alam naman natin ng mga karamihan, lalong-lalo na tayong mga Pilipino, na yung West Philippine Sea ay matagal na, nung 2016 pa ay na-award na yan, no. Nanalo tayo sa arbitral ruling doon sa United Nations Law of the Sea or sa UNCLOS na ang West Philippine Sea or 200 EEZ nautical miles mula sa ating baybayin ay sa Pilipinas. At yan ay hindi kinikilala hanggang ngayon ng China, no. Kaya at ang malungkot pa ganito, believe naman ako diyan sa ating kababayan na si Senator Marcolita. Grabe talaga ang kanyang ang tawag doon, loyalty sa kanyang mga kaibigan na sa China, no. So alam naman natin, no, sa kanyang mga statement, sa kanyang galaw, na talagang parang naging ano na siya, naging spokesperson ng China. Para sa akin, wala sanang problema yan. Ang problema kasi diyan, kasi senador natin siya, na dapat bilang senador, pinasahuran natin siya, binoto ng taong bayan para dipinsahan at ipaglaban ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung ating teritoryo. Yun doon ang nakakalungkot, no? At kami mga mangingisda ay talagang kinukundina namin at hindi kami natutuwa doon sa statement na yan sa pahayag ni Senator Marcolita kasamang Maria. Mismo ako, hindi lang once, hindi lang twice, maraming pagkakataon na nakapunta ako sa West Philippine Sea. Noon pa man hindi pa tayo nagkampanya, hindi pa tayo kasama doon sa West Philippine Sea, civilian mission campaign atin ito, no. Na nung at katunayan nga siguro na subaybayan na ating mga kababayan, palagi niyo ako in-interview, galing tayo nung nakaraang May, no, sa April, May, doon sa Kalayaan, sa West Philippine Sea, sakop ng Palawan, no. Doon tayo gumawa ng ating third league civilian mission, Concert at Sea. At doon kami mismo nakita namin yung kalayaan. Marami talaga mga mangingisda doon, at alam nyo, sumusumbong sila sa amin na kahit doon mismo sa Kalayaan Island ay mahirap talaga silang makadaong yung ating mga mangingisda galing sa Palawan, galing dito sa mainland ng Pilipinas, para makadaong doon sa Kalayaan Island na yan, at hindi sila makapagpahinga doon o pagkasama ng panahon dahil pinubkob na talaga yung paligid ng mga China. Kaya kung makikita nyo rin sa mga balita, hindi ito speculation, nababalita rin, mga Pilipino kababayan natin mismo, noon pa man naninirahan na doon sa Kalayaan Group of Island, yung mismong Kalayaan na yan. At yun ang nakakalungkot, at isa pa nating kababayang senador ay parang pinapaubaya na lang, sinusuko yung ating mga kababayang Pilipino nandoon naninirahan sa Kalayaan Island na yan. Yun ang nakakalungkot. At sa tanong na marami mangisda, yes, dahil bakit may mga tao doon sa Kalayaan? Ibig sabihin, ang pinaka-common indicator, yung common sense, nabubuhay ng malaya at masagana ang mga tao doon, at ang isla na yon ay talagang sagana sa yamang dagat para sa aming mga mangisda. Kaya ang nakakalungkot na basta-basta na lang natin ibibigay yon, hindi lang dahil sa usapin ng teritoryo, kung hindi sa usapin ng food security o kabuhayan naming mga mangingisda. Yun ang nakakalungkot doon. Yun na, tama kayo sa Kabumbo Maria. Yan ang nakakalungkot, tingnan nyo halos sa buong Asia, lalo-lalo dito sa Southeast Asia natin, no, kung saan mula doon sa Japan, Taiwan, Cambodia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, kasama ang Pilipinas, no. Yun ang mga bansa na nakapaikot doon sa West Philippine Sea, no. Ngayon, ako mismo na leader mangingisda, palagi akong nasa abroad, palagi akong nakikinig sa mga balita, bumabasa ng mga balita. Noon sa mga lugar na sa mga bansa mula sa Japan, Taiwan, wala pa akong personal na narinig o nabasa na mismo official nila ay umaayon doon sa gustong mangyari ng China. Mismo Pilipinas lang at senador pa natin ang nagsabi noon at ang statement noon. No, yun ang nakakalungkot, no? Kaya ganon na lang ang apog ng mga Chinese militia dyan sa West Philippine Sea, kasi nakakita sila ng kanilang, sabihin na natin, na kanilang
puppet, no? Kasi ang galawan naman talaga ni Senador Marcolita, parang puppet na siya ng China eh. Imbis na Pilipino ang kanyang ipinaglalaban. So, doon siya kumakampi sa China. Ano bang mayroon doon? Eh, siguro alam na natin anong dahilan. So, common sense natin, no? Siyempre, nagkautang siya ng loob siguro during election. Kaya, believe ako naman sa diehard niya bilang kaibigan ng mga kaibigan ng Chinese o China. Pero bilang Pilipino at lalong senador pa, ay talagang wala tayong believe sa kanya. At saka, mas sasabi natin na isa siyang bagong makapili, no? Yan ang ating pananaw diyan at sa loobin.